Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, dasal namin ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ang tagumpay ng kung anuman ang gusto at minimitin ninyo sa buhay. The accomplishment report you are seeing on the screen is from 2024, kung saan nagsimula tayong mamigay ng school bags. 2024 ay nakapamigay tayo ng 159 school bags sa mga tribo. Nakatira sila sa mga bundok. While 2025 ay umabot tayo ng 400 school bags, and mix yan from the Yolanda survivors. We went to Yolanda villages. Ito yung mga housing project ng mga nakasurvive during the Yolanda. Tumawid tayo sa Samar. Namigay tayo. Samar is one of the top 10 poorest provinces in the Philippines. Isa yan sa pinuntahan natin, kaya umabot tayo ng 400 school bags. At ngayong taon na ito, 2026, nakapamigay tayo ng 539 school bags sa mga nasalanta ng lindol sa northern part of Cebu province. Kaya naman, lumalago, kung nakikita nyo yung trend, paparami ang mga naibibigay natin. At yan ay naging posible, not just because of me, I'm just an instrument. Naging posible po yan dahil po sa bawat isa sa inyo, sa mga nag-donate, sa nag-share ng live natin, sa hindi nagsiskip ng patalastas, yan, malaking tulong. Sa mga nagsisend ng super sticker, malaking tulong po yan dito sa ginagawa nating pagtulong sa mga inosenteng bata na gusto natin na maitawid nila ang kanilang pag-aaral. Yan, sample lang po yan sa mga binigyan natin nung nakaraang Pasko sa hospital. Kaya naman po, kung nais nyo po at kaya pa, di ba? Kung kakayanin, di ba? The more we give, the more we will receive. Kung marunong tayong magbahagi ng kung ano mang kahit kaunti na blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi magdadalawang isip na ambunan tayo o bahain pa o patuloy na bumulusok yung mga blessing na yan kahit sa kalagitnaan ng krisis na kinakaharap natin. Ayan, bag ng pag-asa at yung pagtulong natin sa mga bata sa hospital, sa mga gustong mag-donate, kasi magsisimula muli tayong maglikom ng pera for the whole year para ang target natin ay 600 na school bags for next year. So, sa mga nais mag-donate, syempre may surprise ako, okay? Sa mga donors, may surprise ako. Do expect lang po, may mga pa-surprise tayo on the middle of the year, on the last part of the year, and on the new Chinese New Year, may mga pa-sorpresa ako sa mga donor. Kaya naman, make sure po that when you donate, send a screenshot agad sa Franz Byron na Facebook page. Ngayon, kung nais nyo maging kabahagi, mag-share ng blessing ninyo, nasa screen nyo po ngayon ang ating RCBC Peso account. Pwede nyo yung picturean o i-save. Andyan din po yung BPI Peso account natin at ang GCash account natin. Never forget po to send the screenshot of your donation every time na magdo-donate kayo. Kahit late ako na makakapag-reply, ang importante na may record. Kasi pag magbigay ako ng surprise, ayan, matatanggap nyo po yung pahirapan ng pasok ng pera, kasi ngayong taong 2026 po, ang kulang or missing element is the water element. Okay? The water element is the missing element. Kaya naman, magkakaroon po tayo ng water activation. This is a whole year po. Buong taon po ito na water activation. And every week, magkakaroon ng live kung saan makikita ninyo na talagang hindi pinapatay yung sinet up natin na water activation. Ito ay magsisimula sa darating na buwan ng Mayo at ito ay magtatapos sa susunod na taon. Magkano po ba yung registration? The registration is at 1,999 pesos only. Buong taon na yan Ang maisasali natin dyan is ang dalawang pangalan and the date of birth ng dalawang tao plus negosyo. Isang negosyo lang. So, kung magdadagdag kayo, it would be another charge. Ngayon, Sir Franz, paano kung wala kaming negosyo? So, ang
papalit natin, ang isaswap natin will be additional another name and date of birth. Okay? Ang ibibigay nyo po kasi sa akin is full name and date of birth kasi yun po ang ilalagay doon sa kung saan mangyayari yung water activation. Alright? At ilalive po natin yan. Ang makakakita lang po niyan are those na nag-register talaga. At kung gipit naman po kayo sa budget, nandyan po ang 199 pesos for 1 month. Okay? At isang pangalan lang po yan. So, 199 for 1 month, isang pangalan lang po yan. Alright? Tapos, pwede nyong i-renew na lang every month. Dadagdag na lang kayo para hindi tatanggalin yung name nyo doon sa water activation ritual na everyday, 24/7 yan gagana. 24/7 tatakbo yung activation na yan at may naka-standby na generator yan para in case na magkaroon ng energy crisis ay patuloy pa rin yung water activation natin. Uulitin ko po, napakahalaga because water is a symbol of wealth and water is a symbol of abundance. At yan ang kulang ngayong 2026. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito mismo sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan na bisitahin ang ating official Facebook page, Franz Byron, and follow our official Facebook page. Ang topic natin ngayong araw na ito, kitang-kita nyo naman sa screen, mga patok na negosyo na pwede nyong simulan kahit na may krisis. Patok na negosyo na alam natin na hindi malulugi kahit magsimula tayo sa panahon ng krisis na kinakaharap natin. The purpose of this is for you to be guided. Ano ba ang pwede natin gawin? Ano ba ang pamamaraan para maisalba natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa krisis na hinaharap ng buong mundo? Kung baka magtataka kayo oo, may mga negosyong hindi man crisis-proof ang tawag natin na hindi man sila crisis-proof, pero mas may laban. Kahit mahirap ang panahon, kahit mahirap ang daloy ng pera. Ang common pattern po ng mga negosyo nila ay nakafocus sa tinatawag natin na essential. Unang-una na i-consider natin, essential. Araw-araw na hahanapin ng tao, pangangailangan ng tao. And then, it should be budget-friendly. Mabilis, naiikot ang puhunan sa mga negosyong mababanggit ko sa inyo at serbisyong kailangan pa rin ng tao kahit nagtitipid sila. Ibig sabihin, bibili at bibili pa rin ng tao kahit nagtitipid sila, kahit mahirap ang sitwasyon. Sa Pilipinas, may datos po na ang malaking gastusin ng bawat tahanan ay umiikot unang-una sa pagkain. Pangalawa, housing utilities. Ano ba yung housing utilities? Tubig, kuryente, telecommunication, food, yan, marami pang iba. At of course, transportation. Kasi kailangan natin sumakay, mag-commute o magdala ng sasakyan sa pagpunta ng ating trabaho o para kumilos at gumalaw ang ating negosyo. Kaya, mas matibay. At kadalasan, ang mga negosyong babanggitin ko mamaya ay nakakabit sa mga essential, mahahalaga na araw-araw na pangangailangan ng tao. Kaya naman, ang mga patok na negosyo na ito na pwede nyong simulan kahit na krisis ay ang mga sumusunod. Unang-una na pwede nating simulan na negosyo ay ang mga budget meal, mga lutong bahay o mga ready to eat na pagkain. Ito rin po ay isa sa pinakamatibay na klase ng hanap buhay. Kahit maharap tayo sa krisis, kailangan pa rin ng tao na kumain araw-araw. Ang nagbabago lang ay mas hinahanap nila ang mas mura, mas sulit, at mas mabilis. Kasi yung ibang tao for sure magkakaroon ng dalawang trabaho o tatlong trabaho, part-time job para masustain ang pangangailangan. So, sa mga babanggitin ko na pwede nyong negosyo sa category na number 1, budget meal, o lutong bahay o ready-to-eat na food, isa na dyan yung mga silugan. Bang silog, corn silog, kung ano-ano pang silog. Pwede rin mga ulam packs, yung ready to go na mga pagkain lugaw, arroz caldo, yung mga Pinoy merienda, yung mga frozen meals na iinitin na lang pagdating sa kanilang tahanan o sa kanilang opisina, at ang mga ulam for pick up and delivery.
Ngayon, kung gusto mong pumasok sa negosyong ito, mas safe po ang mababang menu count. Ano bang ibig sabihin ng mababang menu count? Yung hindi masyadong marami ang putahe. Okay? Maybe you can start with 3 to 5 different dishes. Malinaw na target market ang makikita. Either ang tinatarget mo ba ay mga estudyante, mga empleyado ba sa gobyerno, mga office workers ba, o kapitbahay sa loob ng inyong subdivision o sa barangay kung saan ka nakatira. Yun ang patok na negosyo, isa sa patok na negosyo na pwede nyong pagkakitaan at maging katuwang ninyo habang mayroon kayong primary job. Okay? Itong mga negosyong na ibabahagi ko sa inyo are not for the primary source of income. Mamaya mo na iwan yung inyong regular job kung stable na talaga kayo at alam nyo na enough na, sufficient na yung kinikita ninyo sa negosyo na ito. Itong mga negosyong babanggitin ko should be your additional karagdagang source of income. Pangalawa, hindi mawawala at walang kamatayang sari-sari store o tinatawag natin itong the mini essential shop. Kapag may disruption, lumalakas po ang mga convenience, itong mga tingi-tingi, okay? Na tingi-tingi mindset. Kaya pag nakakapanibago sa mga kababayan natin who are abroad, living abroad, nag-travel abroad, nagbakasyon abroad, yun, makikita nyo po na walang tingi mindset sa kanila. Malakihan talaga yung pagbili nila, di ba? But in the Philippines, sa panahon ng krisis at kagipitan, doon tayo sa tingi-tingi kumakapit. Sa isang 2024 na pag-aaral, ang sari-sari store ay ilan sa typhoon hit areas. Sa mga typhoon hit areas ng mga barangay, mga lugar, mga bayan, ay nagkakaroon ng 27% na pagtaas, okay, ng mga tingi-tingi ng mga tindahan. At tumataas ang transaction o dumarami ang mga taong bumibili sa mga sari-sari store ng 50% sa isang buwan matapos na rumagasa or makaranas ang isang lugar ng bagyo, dilobyo o di naman kaya krisis. Palatandaan na sa panahon po ng walang kasiguruhan, uncertainty, bumabalik ang tao sa mas malapit. Bumabalik ang tao sa mas mabilis, accessible. At bumabalik ang tao sa kung saan mas abot kaya niyang bilhin. Hindi niya kayang bumili ng isang gallon of cooking oil. Diba, tingi-tingi lang, 10 piso, 5 piso. So, doon ka kakapit sa mga tingi-tingi or sari-sari store. Kung magsisimula ka naman po ng sari-sari store or essential shop, isipin ang modelo ng sari-sari store, plus load, plus e-wallet, plus cash in, cash out, plus basic na mga medisina, plus water refilling delivery na pwede nyong gawin. The water refilling delivery na makikita nyo sa kapitbahay. Yung konsepto na yon ang pwede nyong pagkakitaan. But of course, hindi nyo kailangan magsimula ng being a giant. Start small. Always, always start small. Huwag din uutangin yung puhunan. Lalong-lalo na sa mga loan shark. Or else, expect in the next 3 months, masya-shutdown o mako-close yung hanap buhay na yan. Kahit sabihin natin na dapat sana, sinabi mo Sir Franz, ay kayang mag-survive kahit na may krisis. Oo, kung yung puhunan na yan, o ang pagsisimula mo ng negosyo ay nasa tama. Pero kung mali at palpak, talagang dedire-diretso yan, lalagapak. Pangatlo, refill o tingi-tingi na business. Okay? It's similar to a sari-sari store. Okay? So, nandito yung mag-specialize ka lang ng bigas. O di naman kaya, ito, pwede nyong gawing tingi-tingi. Tingi-tingi ng bigas, itlog, kape, detergent, yung mga sabong panlaba, cooking oil, tubig, even the cleaning items. Okay? Hindi lahat kayang bumili ng maramihan. Kaya naman, panalo ang negosyong nagbibigay ng maliit pero abot kayang balot or pack size.
Maganda ito kung maliit ang puhunan at may pwesto ka sa inyong barangay o sa inyong lugar na nasa harapan ka, nasa kilid ka ng daan, nasa harapan ka ng simbahan, harapan ka ng eskwelahan, o what we call the primary location, o harapan ka ng isang iskinita na maraming tao. Okay? Ang sekreto dito po ay mabilis ang inventory. Kasi pipili ka lang kung ano yung ititingi mo. Unlike the sari-sari store, lahat binibenta. So dito, mag-specialize ka lang. Pangkusina lang ba? Yung mga lulutuin lang ba ang essential sa pagluluto ang ititingi-tingi mo? And then focus ka lang dyan. Maganda po ito kung maliit ang puhunan na meron kayo sa pagsisimula. At ulitin ko, kung maganda. That's the big factor ha. Kung yung lokasyon ninyo ay nasa prime location, maraming dumaraan, nasa gilid lang kayo ng daanan, nasa eskinita lang kayo, pasok na pasok ang inyong lokasyon. Ang sekreto rito, mabilis ang inventory turnover at wala tayong maraming ini-stock sa bahay. Okay? Kung maraming stocks, maraming inventory, pwedeng masira, di ba? So, by the time na mauubos, syempre, hahanap ka na ng pupunta ka na sa palengke to buy the bulk one. Tapos, ititingi-tingi mo. Kasama pa rin po sa mga negosyo na magsusurvive kahit nasa harapan tayo ng krisis o humaharap tayo ng krisis ay ang mga loading business, bills payment, sa mga kuryente, mga internet, kayo tatanggap ng bayad na yan. Yung pagpapa-cash in and cash out at digital payment na access. Yung mga may nagpapadala galing sa ibang bayan na dyan itatransact sa inyo. Diba? Unang-una, malakas ang pwesto na maliit, kahit maliit lang ha, kahit table lang yung pwesto mo. Maliit na negosyong tumatanggap o gumagamit ng digital payment, kailangan mo lang dito, laptop, internet, cellphone. Okay? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 57.4% ng retail payment volume sa Pilipinas ay nasa digital na. That is based on the study noong 2024. At ang merchant payment naman ay pangunahing driver ng paglago ng klaseng na negosyo na ito, na may 29.1 increase at bumubuo ito ng 66.4% ng tinatawag natin na digital transaction volume. Ibig sabihin, kahit maliit na tindahan o di naman kaya home business lang, mas competitive kung may GCash ka, may Maya, the QR at basic payment services. Pwede kang tumanggap ng bayad ng kuryente, ng internet, no? The essential sa bahay. So, hindi na sila mamamasahe papunta sa malaking city, magiging malaki pa ang kanilang gastos, sa inyo na sila makikipag-transaction. Panglima po ay ang online selling at live selling ng mga practical na mga produkto. Of course, kung mag-online selling tayo, magla-live selling, iniisip dyan kung anong klaseng produkto ang ibebenta ninyo. Kasi kung yung produkto na yan, hindi naman kinakailangan ng tao, hindi yan bibili, di ba? Kung marunong kang mag-source out ng supplier ng mga essential na mga pwede nyong ibenta o magbenta sa mga patok na mga produkto, sa online selling, lalong-lalo na yung mga necessities, araw-araw na kinakailangan, necessities sa bahay, sa eskwelahan, or di naman kaya work essential na mga gamit, mga budget na mga fashion item, from damit to bags, di ba? Household items, mga gamit sa bahay, mga beauty basics, pampuputi na sabon, sunblock, and many other, toner, di ba? Ayon sa isang 2025 report, ang mga micro, small, and medium enterprise na nagbebenta sa Shopee ay patuloy na lumalago araw-araw. Ang bilang ng mga sellers ay nagdodoble-doble bawat taon in an average. At ang order sa live selling format ay umaakyat ng 300% kada taon. Ang magandang strategy sa krisis ay iwasan muna ang mabagal gumalaw o mamahaling produkto. Yung mabagal gumalaw ng mga produkto. I think these are the cellphone, the gadget. Siguro hindi masyado itong... Kasi pag may gadget ka pa, di ba, matagal ka pa munang papalitan yan. So, these are the type of the product na mabagal gumalaw. Okay? Doon ka muna sa essential. Unahin ang madaling i-demo, madaling i-ship, at madaling i-repeat order. Yun ang unahin nyo sa mga klase ng
mga produkto na i-online selling ninyo. Kailangan din po ang mahabang pasensya in online selling at live selling. Bakit po? Hindi sila lahat ay nakikilala ka at hindi lahat ng friends mo sa Facebook ay bibili sa'yo. Kailangan mo ng tiyaga. You need to build a name muna. At pang-anim na po tayo. Pang-anim na patok na negosyo kahit sa panahon na haharap tayo sa krisis. Ito yung mga delivery, pasabay o pabili, at neighborhood mga errand services. Kapag may krisis tulad ng bagyo, nagkakaroon ng transportation issues. Lalo ngayon, tumataas yung crude oil, siyempre tataas yung pamasahe. Mas mainam itong klaseng negosyo na ito. Di ba? Kasi through this, nakakapagbigay na kayo ng tulong sa ibang tao para hindi mahirapan at the same time kumikita kayo. Okay? So, kapag panahon ng krisis, transportation issue dahil sa mag-strike o di naman kaya mahal ang pamasahe, yan. O hirap sa oras, tumataas po ang value ng convenience. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para sa klaseng negosyo na ito. Kailangan mo lang motorbike o di naman kaya bicycle kung kaya mong mag-pedal. Okay? O kaya mong i-organize ang pick-up at drop off points sa inyong barangay level, mas maganda, no? Isang barangay lang ang i-enter. Magsimula ka muna sa isang subdivision, sa pasabay na ito or delivery service na ito, o di naman kaya sa barangay nyo muna, para makita mo, matest mo, yung magawan mo ng sistema. At once makaya mo na yung sistema, you identify yung drop-off point at saka yung pick-up point ng padala, and then ikaw na yung bahala doon. Pinakamaganda ito kapag nakapartner ka ng mga food trays, mga grocery run, mga water delivery, pharmacy delivery, ayan, o sari-sari store orders, pwede kayo makipag-partner doon na kayo na ang magdi-deliver sa mga magpapabili or may bibili sa inyo, sa kanila may mag-order, then kayo na yung di-deliver at yung buyer na yung magbabayad ng delivery charge ninyo. Mas gumagana ito sa mga dense communities, yung mga populated, malaki yung populasyon, kung saan marami ang pwedeng maging repeat customer ninyo. Pampito, repair at mga maintenance services. Dahil sa panahon ng krisis, imbis na bumili ng bagong washing machine, bagong TV, bagong cellphone, bagong mga gadget, mas pinipili ng tao na ipaayos muna ang rice cooker na sira o kung anuman, payong na sira, kaysa bumili. Kaya, may demand po ang mga cellphone repair, appliances cleaning and repair, pagtatahi, pagpapa-alter ng damit, shoe and bags repair, motorcycle and bike repair and maintenance. Yung mga ganitong klase ng negosyo. Malakas ito lalo na kung may existing skills ang taong magsisimula ng negosyo na ito. Dahil mababa ang iyong overhead. Ibig sabihin yung gasto sa pagpasweldo ng tao, these are overhead expenses. Kumpara sa isang full retail na business. Kasi sa repair and maintenance is specific ka lang sa isang either magre-repair ka lang ng payong or magre-repair ka lang ng TV. Ito lang yung paggugugulan mo ng oras, need base. Sa oras ng pangangailangan na kailangan nila yung ipaayos ang rice cooker nila, may matatakbuhan sila. Home-based services tulad ng pagpapalabada, plancha, cleaning, caregiving, and tutoring ay isa rin pong patok na negosyo pa sa panahon ng krisis. Kapag hindi kaya ng isang tahanan o household ang full-time na katulong, pero kailangan nila ng tulong ng ibang tao, lumalakas ang on-demand or on-call services. Pwedeng per kilo, yung pagpapalaba, ita-charge nyo sila per kilo. O yung pagpapalinis ng tahanan, pwedeng per room o per square meter, nasa sa inyo na po yun. Or yung after-school tutoring, syempre, nakadepende sa isa lang ba ang magpapatutor, dalawa ba ang magpapatutor, o di naman kaya elderly, yung mga matatanda, o di naman kaya yung magbabantay ng bata, or elderly assistance or the child assistance. Maganda ito sa panahon ng krisis dahil maliit ang puhunan at skills at serbisyo ang pangunahing puhunan mo dito. Mas madaling magsimula kung kapitbahay, school network o ka-church mo, kasama mo sa kumpanya or within the community,
ang magbibigay ng referral sa ibang tao bilang una mong market. Kasi, syempre, magtitiwala sila na maganda ang serbisyo mo dahil may kakilala sila na nag-recommend sa iyo. Pang-siyam po ay ang water refilling na negosyo, paggagawa ng ice, the basic related na mga negosyo. Kapag tumataas kasi ang presyo, mas conscious ang tao na gumastos. Bumabalik ang customer sa mas practical na pagbili. Instead of plugging in their refrigerator, bibili na lang sila ng ice para magpalamig. Kailangan pa rin ng inuming tubig, kailangan ng yelo, gasol, di ba? Basic household supply. Kung malakas ang foot traffic ang dumaraan dyan sa area mo, pwedeng small scale water station o di naman kaya pwede kang maging delivery partner muna bago mo i-set up fully ang negosyo na water refilling o di naman kaya yung ice. Ang importante dito is reliability and consistent na sa oras na kakailangan at tatawag sila, meron ka, may maidi-deliver ka, may maibibigay ka dahil sa isang beses na tatanggi ka, nako, nakakatakot yan, baka hindi ka nabalikan ng customer na yan. Panghuli po ay ang freelance or service business, pwedeng online. Kung may skill ka sa administrative work, graphics, bookkeeping, social media management, customer service support, video editing, o di naman kaya virtual assistant, pwede kang magsimula ng service business, ang tawag dito, na halos oras mo, laptop mo, at internet mo ang iyong puhunan. Sa crisis, attractive ito dahil hindi mo kailangan ng malaking inventory at pwede kang maghanap ng clients, whether local clients o di naman kaya international client. Mas stable ito kung retainer-based ang pagbabayad o ang setup mo kaysa one-time gig lang.